Nananatili pa rin po sa intensive care unit si Dolphy. Ayon po sa anak niyang si Eric Quizon, may respirator daw na nakakabit sa itinuturing na hari ng komedya at sa ilalim din siya sa blood transfusion o pagsasalin ng dugo. Nakatutok si Nelson Canlas. Patuloy na inoobserbahan ang lagay ng Comedy King na si Dolphy sa Makati Medical Center. Mula nang ma-ospital nung isang linggo, hindi pa rin daw lumalabas ng Intensive Care Unit o ICU si Mang Dolphy at nananatili pa rin around the clock ang medical attention sa kanya. Una nang napabalita na nangangamba ang kanyang mangmahal sa buhay dahil sa kanyang COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease, isang kondisyon na naglilimita sa paglabas-masok ng hangin sa baga dahil sa paninikip nito. Ang actor-director na anak ni Mang Dolphy na si Eric Quizon ang naiwan para magbantay sa ospital ngayon. Kahapon bumuti na raw ng bahagya ang paghinga ni Mang Dolphy. 6 na oras daw tinanggalan ng respirator ang Comedy King bago ito ibinalik kinagabihan. Naka-respirator siya ngayon, susubukan ulit tanggalin. Titingnan kung gaano katagal siya ulit makakatagal as ibabalik ulit yon. Hanggang sa mag-improve nga yung capacity niya to breathe on his own. Kanina naman bumaba raw ang hemoglobin ni Mang Dolphy kaya't kinailangan niyang masalina ng dugo. Ang hemoglobin ay ang nagdadala ng oxygen mula baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. They're transfusing blood sa kanya ngayon. Hindi naman gano'ng karami, kumbaga yung isang pack na dapat sa 4 na oras, ngayon hinati nila sa 4. So bali 1/4 of a bag takes 4 hours. So bali 12 hours siyang may blood transfusion. Pero kahit daw nakahiga ito at nagpapagaling, ay patuloy pa rin daw ang kanyang reaksyon sa mga bumibisita sa kanya. Yung reflexes niya mas okay, mas gumagalaw siya. Hindi lang siya nakakasalita kasi may nakapasok sa ilong niya, may nakapasok din sa bibig niya. But otherwise, pagka may mga sinasabi kami, nagre-react siya. Minsan umingiwi, dumidila, tunataasan kami ng kilay, mga ganun. Nelson Canlas sa Katutok, 24 oras. Nais nyo bang makita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista? Maaari nyo na itong makita sa interactive online SALN ng GMA News Online. Nakatutok si Ivan Mayrina. Napatalsik si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi pagdedeklara ng kanyang multimillion peso bank account sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dahil dito napukaw ang interes ng sambayanan kung totoo at kumpleto nga ba ang idinedeklara ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno sa kanilang SALN. Gusto niyo bang malaman kung gaano kayaman o kahirap ang inyong congressman? Madali na yan sa interactive SALN ng GMA News Online. Itapat lamang ang mouse sa classification na gusto ninyo, pwedeng alphabetical, o by net worth o by assets at liabilities. Halimbawa sa by net worth, ang pinakamayamang kongresista, si Manny Pacquiao. That is great. It's long overdue. Kasi if I am curious about my congressman, pupunta pa ako sa kongreso, mamamasahe pa ako, mag-fill up pa ako ng maraming form, magbayad pa ako ng pera para pa-Xerox. So ngayon, kung ma-access yan through the internet, dahil ultimong kindergarten ngayon, nag-internet, that will really make the information available to as many people as possible. Mismo nga mga mambabatas wala raw angal na maisa publiko at makuha online ang kanilang yaman. Ang problema lang daw, baka magamit ito sa politika, lalo pat malapit na magsimula ang kampanya para sa susunod na eleksyon. Under a regime of transparency, I think everybody will welcome that. The only fear of some of my colleagues and maybe some of those who are in public service is that it might be used by their political opponents. Kung honest kung tama yung pag-fill up nila ng SALN, wala silang dapat matatakutan. Kasi paulit-ulit na naming sinasabi, hindi naman kasalanan na pumasok ka sa gobyerno na ikaw ay dating mayaman. Makikita ang interactive online SALN sa www.gmanetwork.com. Pumunta sa news at makikita ang interactive SALN sa ilalim ng special reports. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Mula Sweden, nakarating na sa Norway ang Pinoy runner na si Cesar Guarin. Bahagi ito ng European legs ng kanyang global run o layuning makatakbo sa palibot ng buong mundo.
128 kilometro na ang itinakbo ni Guarin sa pagpasok sa bansang Norway. 3 lugar na roon ang nadaanan niya, kabilang ang kabiserang Oslo. Mainit naman siyang tinanggap ng mga Pinoy doon. Mula Oslo, nakatakda na siyang tumungo sa isa pang bayan sa Norway. Up next, Sam Pinto game na game sa panibago niyang sexy pictorial para sa isang magazine. At Rufa Gutierrez at Amalia Fuentes, hindi nagpansinan na magkita sa Fiscal's office kanina. Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras.